Hindi nakasagot si Lera sa tanong na iyon. Para bang nagdikit ang kanyang mga panga at hindi niya maigalaw iyon. Kahit ang buong katawan niya ay walang kagalaw-galaw. Ano na? Silence means Elgi, dagdag pa ni Richard. Dinig na dinig ni Lera ang tunog ng dibdib niya sa sobrang kaba. Mukhang hindi titigil ang binatang ito hanggat hindi siya nakakasagot. Basta ako, mahal kita. Biglang sagot ni Richard kay Lera. Hindi maipaliwanag ni Lera ang nararamdaman. Hindi niya na rin alam kung ano ang isasagot. Ang dami nang tumatakbo sa isipan niya pero wala siyang masabi. But I am well aware na ayaw mo pa mag-boyfriend, so I'm willing to wait. Nakangiti pa niyang sabi niya sa dalaga. Ay! Pakipot pa si ate. Tukso ni Botchok na kanina pa pala nakikinig sa kanila. Pero naka-reserve ka na sa akin ah. Bawal ka na sa iba. Dugtong pa ni Richard. Sabi ko sa'yo mahal ka ni ate. Panunokso ulit ni Botchok. Si Lera naman ay napapikit na lamang. Sige na, umuwi ka na. Wala ka na palang kailangan sa akin Pilit na itinutulak ni Lera si Richard palabas ng kanilang bahay. Nang makarating sila sa labas ng bahay ay hinawakan niya sa kamay si Lera. I'll pick you up tomorrow. Sabi nito at tuluyan nang ang umalis. Napailing na lamang si Lera at pumasok na sa bahay. Anak, gising na. Ginigising na siya ng kanyang ina. Mamaya na po. Maaga pa Saad naman ni Lera pero hindi siya tinantanan nito. Nandyan na ang sundo mo sa baba. Mahiya ka naman. Doon daling napabangon si Lera, napasapo siya sa noo. Si Richard. Tinutuon niya ang sinabi niya, sabi nito sa sarili at iniwan na ang higaan. Nagmadali siyang maligo at magsipilyo. Nagbihis na rin siya ng kanyang uniforme at bumaba na. Good morning. Bati ni Richard sa kanya pagkababa nito. Good morning. Kumain ka na? Bakit mo pa kasi ako sinundo Sabi naman ni Lera at naghanda ng almusal. Yes, kumain na ako. Hintayin na lang kita. Sabi naman nito. Ay hindi Sir Richard, kumain ka na dito. Pamilyar naman sa iyo yung almusal namin ngayon. Sabat ng kanyang ina. Natawa si Lera sa sinabi ng kanyang ina, pamilyar talaga ang sinabi. Sa huli ay kumain na rin si Richard. Hindi pa naman talaga siya nag-almusal dahil nais niyang maagang sunduin si Lera ngayon. Ate, ang ganda mo ngayon Bati ni Botchok sa kanya pagkababa niya sa kwarto. Sinuri-suri pa nito ang mukha ni Lera, himala. Wala kang muta o panis na laway. Dinuduro-duro pa ni Botchok ang mukha niya. Botchok. Nasa harap ng hapagkainan. Pagsasaway ng kanilang ina. Nilingon naman ni Botchok ang katabi ni Lera. Kaya pala. Nandito pala ang mahal mo. Kaya ka pala nagpaganda. Sabi niya at kinurot siya ni Lera sa tagiliran. Ngumisi na lamang si Richard at nag-appear sila ni Botchok. Hey, I brought some chocolates. Sabi ni Richard at dali-daling kumuha sa bag nito. Iniabot ito kay Botchok. Ate kasi sagutin mo na si Kuya Richard. Pang-aasar pa nito. Napapailing na lamang si Lera at minadali ang pagkain. Pagkatapos kumain ay lumabas na siya ng bahay. Nay, mauna na ho ako. Paalam nito. Hoy Lera. Hintayin mo naman si Sir Richard. Dali-dali namang hinabol ni Richard si Lera. Where are you going? Let's get in the car. Sabi ni Richard habang hawak ang kamay ni Lera. Magsasalita pa lamang siya pero nakalagkad na siya ni Richard sa loob ng kotse nito. Good morning. Bati sa kanya ni Emil. Good morning din ni. Ngumiti si Lera kay Emil. Makaraan ang maikling biyahe, nakarating naman sila sa eskwelahan ng tahimik dahil na rin siguro sa busog sila. Pagdating doon ay agad na bumaba si Richard sa kotse. Wait. Let me open it for you. Pagpigil ni Richard kay Lera sa pagbukas ng pinto ng kotse nito. Lumabas siya at siya nga ang nagbukas ng pinto para kay Lera. Nag-init ang mukha ni Lera sa ginawang iyon ni Richard pero hindi niya ito ipinahalata. Salamat. Sabi niya rito at nauna na sa paglalakad. Wait. Sabay tayo. At saka siya inakbayan ni Richard hanggang sa makapasok sila sa gate.
Naririnig ni Lyra ang mga bulungan sa paligid. Bakit nakaakbay si Richard sa kanya? Magkasama sila. And you. Pigilan niyo ko. Sumusobra na yung babaeng yan. Napayuko na lamang si Lyra at inialis ang kamay ni Richard sa balikat nito. Nagulat si Richard sa ginawa ni Lyra. Uy. Nakakunot pa ang noo nito. Ayaw niyang titigan ang mga mata nito dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi kasi pwede. Maikling sagot ni Lyra sa binata. Tumingin-tingin si Richard sa paligid at mukhang nahulaan ang dahilan ni Lyra. Hinigit niya ito palapit sa kanya at inakbayang muli. I told you, don't feel small. I'm just here. Parang natunaw ang puso ni Lyra sa sinabi ni Richard. Maya-maya ay narinig niyang nagtilian ang mga estudyante. Ang ganda niya. Siya na ba yun? Otomatikong napalingon sila sa likuran nila. Lumapit sa kanila ang isang napakagandang dilag. May pagka-chinky-eyed ito at makinis ang kutis. Maputi at may magandang ngiti. Habang tinitingnan ni Lyra ito ay nanliit siyang muli sa sarili. Tiffany? Pagtatanong ni Richard sa kaharap nilang babae. Yes. It's me. It's been a while, Richard. How's life? Pangangamusta naman ni Tiffany. Life is fine. What brought you here? Sabi naman nito. Papalayo na sana si Lyra sa kanila. She's Lyra. Is a special friend. Lyra, si Tiffany. Kababata ko. Pagpapakilala ni Richard sa isa't isa. Nagkamayan naman ang dalawa. Nice to meet you. Bati nila sa isa't isa. Napayuko na lamang si Lyra. Iniisip nito na mas bagay talaga silang dalawa ni Richard. Mabait din naman pala ito. Hey, where's your uncle? I want to see him. Sad ni Tiffany. Malapit na kaibigan ng pamilya ni Tiffany ang pamilya Juan, kaya't hindi katakataka na ganoon na lamang ito kakaswal na kausap si Richard. Nagmadali silang puntahan ang opisina ni President Juan. Habang papunta sila ay pansin mo ang pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. Sa loob ng opisina ay parang nailang si Lyra, pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa usapan ng dalawa. Matagal na hindi nagkita ang dalawa at dapat lamang siguro na magkaroon sila ng oras na silang dalawa lamang. Richard, mauuna na ako. May klase pa ako eh. Sabi ni Lyra at papaalis. No, stay here. Don't leave please. Nakatingin sa kanya si Richard na parang sinasabi talaga nito na huwag siyang umalis. Tumango na lamang siya at nanatili sa tabi ni Richard. Umupo silang dalawa sa sofa ng opisina habang hinihintay si Tiffany. Sandali kasing pumasok sa loob ng opisina si Tiffany upang kausapin si President Juan. Maganda siya. Biglang sabat ni Lyra. Ha? Tanong naman ni Richard. Bakit hindi mo siya ligawan? Mabait siya, parang magaan din naman kasama, patuloy pa ni Lyra. But I only like her as a friend, pagtatapos ni Richard. Mababakas mo ang inis sa paraan ng pagkakasabi niya. Nagbuntong hininga na lamang si Lyra. Nabalot sila ng katahimikan, ni isa sa kanila ay ayaw nang magsalita. Nakatingin na lamang si Lyra kay Richard, pasalamat siya at nakayuko ito. Nagsisimula na naman siyang makaramdam ng kakaiba. Ganito naman palagi kapag kasama niya ang binata. Hey, let's go outside. Napabaling agad ang tingin niya nang nagsalita na si Tiffany. Pero class hours na kasi. Kanina pa ako late. Sabi ni Lyra na siya lang ang nakarinig. Pero narinig pala siya ni Richard. Can we just go after class? Tanong ni Richard kay Tiffany. Angkong said yes already. And I want to go as in now. Don't worry, Angkong said that he will handle the consequences. So, let's go. Nagkatinginan si Lyra at Richard. It's okay. Ako na ang bahala. Come with us. Nakangiti na ito sa kanya. Masaya rin si Richard sa sinabi ni Tiffany na lalabas sila ng school. Nasa isip niya kasi na mas mahaba na ang oras na makakasama niya si Lyra. Napadpad sila sa milk tea shop, hindi kalayuan sa school nila. Umorder na din silang tatlo ng milk teas nila. Si Richard at Tiffany, caramel milk tea ang inorder samantalang inorder ni Lyra ay yung milk tea with herbal jelly.
Nag-uusap si Tiffany at Richard habang nakatingin lamang si Lera sa kanila pero ibinaling niya ang atensyon sa milk tea. Ngayon lamang siya makakatikim nito, pangalan pa lang kasi, pangmayaman na. Bakit ganito? Lasang lupa. Sabi ni Lera nang matikman niya yung milk tea. Gusto mo yan eh. Malamig na sagot sa kanya ni Richard. Natahimik siya at pinagmasdan na lang ang dalawa habang pilit na iniinom ang milk tea. Naisip niya na dapat hindi na rin siya nagreklamo, tutal libre lang naman ito sa kanya. Napansin ni Lera na masaya silang nag-uusap. Pinagkukwentuhan nilang dalawa yung nakaraan nila. Kung kamusta na ang Guangxi, ang pamilya ni Tiffany at nagkwento naman ito. Laking Hong Kong si Tiffany, ngunit kailangan nilang lumipat sa Guangxi upang ipagpatuloy ng kanyang ama ang business ng kanilang pamilya. Yun na rin ang dahilan kung bakit bigla silang nagkalayo ni Richard. Una silang nagkatagpo ni Richard sa Pilipinas during their early primary education. Mahaba-haba na rin ang naging daloy ng usapan, umabot na rin sila sa punto na kailangan nilang gamitin ang sarili nilang lengguwahe. Niwala nang maintindihan si Lera. Kahit ang nararamdaman niya ng oras na iyon ay hindi na niya maipaliwanag. Para siyang kinakain ng lupa habang nakamasid sa kanilang dalawa. Makita pa lang niya si Richard na ganoon kasaya kausap si Tiffany na parang diwata. Sobrang nanliit siya. Hindi niya makita na ganoong kasaya ang binata kapag kasama niya ito. Naalala niya ang mga bulong-bulungan kanina sa school nila pagkakakita sa kanila ni Richard at pati ang mga papuri ng mga tao kay Tiffany. Nagsiselos siya kahit alam niyang hindi dapat at hindi niya rin alam kung bakit. Marahil ay dahil mahal na nga niya si Richard. Maya-maya pa ay tumugtog ang kantang EJ Ko ni Jay Chou na nagpangiti sa dalawa. Remember the song? Masayang tanong ni Richard kay Tiffany. Of course, that song was playing when it was about to leave Hong Kong and move to Guangxi, sagot ni Tifa sa kanya. Masyado nang na-out of place si Lera, gumawa siya ng dahilan para makaalis na lamang sa dalawa. I have to go. Nagpaalam si Lera upang tumungo sa kanyang second period. Ayaw na niya talagang mamiss iyon. Ha? Well, why are you leaving? Pagtatakang tanong ni Richard sa kanya. Yeah, you have to stay here with us. Pagsang-ayon ni Tiffany. Pero strict ang prof ko ng second period. Scholar lang din naman ako nila Richard, ayoko naman bigyan sila ng dahilan para tanggalin sa akin. Yun! Magalang niyang pagtanggi sa imbitasyon ng dalawa. Well, if you insist, masayang tugon ni Tiffany habang hawak-hawak ang kanyang milk tea. Tara samahan na kita, wika ni Richard sa dalaga. No ngayon lang kayo ulit nagkita. Okay lang ako. Siguro mas maganda na mag-usap muna kayo. Tanggi ni Lera sabay talikod nito. Yeah, she's right. She can probably find her own way. Sagot naman ni Tiffany. Paglabas niya ng tea shop ay nilingon niya ang binata. Hindi iyon nakatingin sa kanya, hindi gaya ng dati na alam niyang nakatingin ito sa kanya habang papalayo siya kahit nakatalikod siya. Tiningnan niya rin ang kaibigan nito, talagang napakaganda niya. Naglakad siya papalayo sa shop. Papasok sa kanilang campus. Ngunit hindi gaya ng sinabi niya kila Richard na pupunta siya sa second period ay dumiretso siya sa ladies' room. Pumasok siya sa isa sa mga cubicle at sinara ito. Gusto niya sanang sumigaw nang may narinig siyang pumasok sa loob ng powder room. She's really something, bagay na bagay sila ni Richard. Ayaw sanang makinig ni Lera sa usapan na iyon, pero ano namang magagawa niya? Yeah, unlike that dark-skinned girl na buntot ng buntot sa kanya, nagmumukha na siyang pathetic, wala ba siyang pakiramdam? Sabi pa ng isang boses ng babae. Mataas yata ang pangarap sa buhay. Hindi naman sa minamaliit ko ang mahihirap, pero sana alam niya ang lugar niya. Siguro naman naturuan siya ng kanyang mom ano. Tumulo na ang luha ni Lera sa narinig. Pero nagdesisyon siyang huwag lumabas. Lalo lamang siyang mamaliitin ng mga ito. Kakayanin niya kung ano man ang sasabihin sa kanya, pero hindi ang hamakin ang kanyang ina. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang umiiyak, ayaw niyang marinig siya ng mga ito. Alam mo bang na-feature si Tiffany sa isang European magazine dahil sa galing niya sa pagtugtog sa violin ng contemporary classical music? Heard nag-perform pa siya in one of the most prestigious gathering of musicians. Ang galing-galing niya talaga. Pagkamanghang sabi pa ng isang babae. I'm sure kung wala yung jologs na girl na iyon.
Sila na ni Richard ngayon. I mean hello. The dark-skinned Jolog's girl compared to a goddess, sabay tawanan nila. Hi, let's go na, kinagmamadaling sabi ng isa. Eventually ay lumisan din sila sa powder room. Lumabas si Lera sa cubicle at tiningnan ang sarili sa salamin. Hindi niya pa rin mapigilan ang pag-iyak. Habang tuloy lang ang pag-agos ng mga luha niya, ay biglang may pumasok na mga babae sa ladies' room. Mukhang nagulat pa ang mga ito sa pagkakita kay Lera na umiiyak. Naiwan ko ang powder ko, wika ng isang babae na hindi naman kagandahan at ang kapal ng makeup. Dali-dali rin itong lumabas. Narinig pa ni Lera ang usapan nila sa labas. Nandyan pala yung girl sa loob, narinig yata tayo, wika ng isa sa kanila. Who cares? Totoo naman ang sinabi ko and I'm sure alam na rin niya iyon sa sarili niya. Sagot naman ng isa. Buong hapon na hinanap ni Richard at Tiffany si Lera. Hindi niya ito makita. Hindi naman din daw ito pumasok buong araw na lalong ipinagtaka niya. Alalang-alala na ang binata kay Lera. Pumunta siya sa likod ng building kung saan madalas silang magkita, ngunit wala pa rin ito doon. Napaupo siya sa pagod sa bench na nasa ilalim ng puno nang mapansin nilang dalawa ni Tifa si Lera, naglalakad at mukhang pauwi na ito. Hinabol ni Richard si Lera at sumunod naman si Tiffany. Where have you been? Tanong ni Richard sa dalaga, ngunit hindi ito sumagot. Do you have any idea kung gaano ako nag-alala? May pagkainis na saad ni Richard sa dalaga. Tinanong ko ang mga blockmate mo pero hindi ka naman daw pumasok buong araw. What is wrong with you? Hindi na napigilan ni Lera ang sarili at napasigaw na lamang siya. Ayoko na, wika ni Lera. Napatingin sa kanya ang mga tao doon pati na rin sila Tiffany at Richard. Okay, I'll stop asking questions na, ihahatid na rin kita. Sabi sa kanya ni Richard. No, you don't understand. Ayoko na. Gusto ko nang bumalik sa dati yung buhay ko, walang inaalala kung sino ang nakatingin sa akin. Naluluhang paliwanag pa niya. Nagulat si Richard sa sinabi niyang iyon. What do you mean? Pagtatakang tanong ni Richard habang naginginig pa ang boses niya. You know what I mean. Huwag ka nang magkunwaring wala kang lam. Hindi tayo pwede. Mas bagay kayo ni Tiffany. Patuloy ni Lera. I get it, you're jealous. You don't need to be jealous, T. Pero hindi na naituloy ni Richard ang gusto niyang sabihin, pinutol agad iyon ni Lera. Hindi ito tungkol sa selos, tungkol ito sa akin. Habang kasama mo siya, nakita ko kung gaano tayo kalayo sa isa't isa. Naiintindihan ka niya, samantalang ako, hindi ko maintindihan ang kagaya mo. Namulat ako sa ganitong buhay, simple lang. Paliwang niya sa binata. Stop. Ito na naman tayo sa comparison mo ng mayaman at mahirap. Seryosong sabi ni Richard. Pero totoo yun. Sagot niya sa binata. And I don't give a damn. Galit na si Richard. Mataas na ang tono ng boses niya. Hindi niya alam kung dahil sa paniniwala ng dalaga o sa takot niya na baka mawala ito sa kanya. Hindi na napigilan ni Lera ang luha niya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Richard, ngunit lumayo ang dalaga. Ayoko na. Kinakain ako ng insecurities ko habang kasama ka. Lalayo na ako sa iyo at sana hayaan mo na ako. Pakiusap ni Lera habang lumuluha ito. But you can't, you promised me that you're not gonna leave me. Don't do this to me, Lera. Tumulo na rin ang luha ni Richard. Alam niyang desidido ang dalaga sa sinasabi nito. Pagod na ako, Richard. Kapag kasama kita, parang buong mundo nakatingin sa akin. Husgahan ako sa lahat ng kilos ko. Lahat dapat perpekto. Pakiusap ni Lera kay Richard. Alam niyang nasasaktan ito sa mga sinasabi niya, ngunit hindi na niya kinaya na paliit ng paliit ang tingin niya sa sarili niya. But, I don't want you to be perfect. I appreciate you just the way you are. Pagpupumilit pa rin ni Richard. Ako. Gusto kong maging perpekto para sa'yo. Ako ang may problema. Tama na. Ayoko na. Tumakbo siyang palayo pero hinabol siya ni Richard. Naiwan doon si Tiffany at ang mga usyusero na narinig ang lahat. The show's done. Okay. Sabi nito sa mga tao sa paligid at umalis na rin. Naabutan ni Richard si Lera sa gate ng school nila. Hey, don't do this to me.
Let's talk. Sabi nito sa dalaga pero hindi siya pinansin nito. Nagpatuloy lamang ito sa pagtakbo papalayo sa binata. Lera! Sigaw ni Luke pagkakita nito kay Lera na tumatakbo habang umiiyak. Anong nagyari? Lera! Pero tulad ni Richard ay hindi niya rin ito pinansin. Nasalubong ni Luke si Richard na tumatakbo rin, pinigilan na niya ito. Hindi mo dapat pinaiyak si Lera, nakita na lamang niyang hinabol na ni Luke si Lera. Wala na siyang nagawa pa. Inabutan ni Luke si Lera sa labas na ng campus. Hinawakan niya ito. Nang mahigpit. Nadurog ang puso niya nang makitang namumugto ang mata ng dalaga. Bakit kasi hindi na lang ako, tanong ni Luke sa dalaga. Hindi. Nakasagot si Lera, napayakap siya kay Luke at umiyak siya ng husto. Niyakap siya ng mahigpit ni Luke. Hindi kita sasaktan, bigyan mo lang ako ng chance. Ngunit walang maisagot si Lera, tuloy-tuloy lang ang pag-iyak niya. Let's go Lera, ihahatid na kita, anyaya ni Luke sa kanya. Halos hirap na hirap siyang maglakad, kulang na lamang ay ilakad pa rin siya ni Luke. Bakit nga ba hindi na lamang ang lalaking ito ang mahalin niya? Kung mapipilit nga lang naman ang sarili na mahalin ang isang tao ay mas pipiliin niya si Luke. Matyaga itong naghihintay sa kanyang mga desisyon at hindi yung sunod-sunuran lamang siya. Makalipas ang ilang sandali ay narating na nila Luke at Lera ang bahay nito. Sa buong biyahe ay walang ginawa ang dalaga kundi ang magbuntong hininga at ang umiyak. Luke, pasok ka muna sa bahay. Kape nga lang ang may offer ko sa'yo, nangiting sabi niya. Huwag ka na lang iiyak, okay na sa akin, biro ni Luke. Wala yon, naawa lang talaga ako sa sarili ko. Medyo may pagkatanga lang kasi, sagot ni Lera sa kanya. Bumaba si Luke sa sasakyan at umupo sila sa upuan sa labas ng bahay nila. Masyado mo kasing inuubos ang oras mo sa mga taong hindi ka naman handang ipagtanggol. Pag-aalin lang ang sabi ni Luke. Pero kasi, sabi niya mahal niya ako, muling nanginig ang boses niya pagkasabi noo. O iiyak ka na naman. Sinasayang mo ang luha mo sa kanya. May pakialam kaya siya? Paano kanya mamahalin ng lubusan kung hinahanap pa niya ang sarili niya? Alam sa buong school ang pagkamatay ng parents niya. Sa tingin mo sa pinagdadaanan niya sa pagkawala ng magulang niya, may oras pa siyang isipin ka, paunawa ni Luke sa kanya. Ayaw na ayaw niyang nakikitang umiiyak ang dalaga, nasasaktan siya sa tuwing makikitang malungkot ito. Naiinis siya na ang babaeng handa niyang mahalin ng lubusan at ibigay ang lahat-lahat ng kanya ay pinaiiyak lamang ng iba. Pakiramdam ni Luke ay walang karapatan ang kahit na sinong paluhain ang babaeng mahal niya. May gagawin ka ba ngayon? Tanong ni Luke sa kanya. Wala naman, magpapahinga. Parang napagod ako ng buong araw. Sagot naman ni Lera sa kanya. Napagod? Weh! Sinilip kita sa Coast Building kanina at tinanong kita sa blockmate mo. Hindi ka naman daw pumasok. Ikaw nagcutting ka pa. Biro sa kanya ni Luke. Natawa naman si Lera. Sama ka sa akin, aya sa kanya ni Luke. Saan naman? Basta. Mula sa likod ay dumating ang kapatid niyang si Botcho. Saan kayo pupunta? Sasama ako. Sabi ni Botchok sa dalawa. Ikaw pa sulpot-sulpot ka lagi para kang laman lupa. Gulat na sabi ng ate niya. Okay, bud. Sama ka, para hindi na makahindi ang ate mo. Sabay hatak ni Luke sa kamay ng dalaga. Sumunod na rin si Botchok matapos ikandado ang pinto ng bahay nila. Para puntahan ang nakaparadang kotse sa mailabasan. Matagal-tagal din ang biyahe nila dahil sa traffic. Nainip na nga si Botchok na paminsan-minsan ay hinihinto ni Luke ang sasakyan upang maibili ng makakain ang dalawa kahit pampalipas oras lang. Magagabi na nang makarating sila sa Manila Bay. Na-late na tayo. Anyway, hindi naman iyon ang pinunta natin dito. Sandali lang di muling pinaandar ni Luke ang sasakyan. Nilagay niya iyon sa lugar na walang gaanong tao. Ano namang gagawin natin dito? Tanong ni Lera kay Luke. Kakain tayo tapos papalipas ng sama ng loob. Bumaba na sila sa sasakyan. Pumunta sila sa lugar na walang tao. Pinagmasdan nila ang malulam na gabi at ang ingay ng dagat. Alam mo, kapag may sama ako ng loob pumupunta ako sa lugar na ito, walang gaanong tao.
Nakakapag-isip ako ng maayos. Tapos isisigaw ko yung mga bagay na gusto kong sabihin. Wala namang gaanong makakaalam. Wala namang nakakakilala sa akin dito. Wika ni Luke. Gustugin ng isang bises, diffy chocolate, sigaw ni Botchok. Nagulat. Silang dalawa sa ginawang iyon ng kapatid sabay nagtawanan sila. Habang tumatawa si Lyra ay napatingin si Luke sa kanya, bigla siyang sumeryoso at sumigaw siya. Mahalin sana jai and divere. Natigilan si Lyra sa sinigaw na iyon ni Luke. Para namang nahiya si Luke sa ginawa niya, pero hindi niya pinagsisisihan iyon, ang mahalaga ay narinig ni Lyra ang gusto niyang sabihin. Gustugin ng maraming pagkain, dire-diretso pa rin sa pagsigaw si Botchok. O ikaw naman. Isigaw mo lang Lyra. Pilit sa kanya ni Luke. Pagod diti akong masaktan. Gusto inang maging normal ulit dance buhay. Gusto ay ulit maging invisible, nag-crack ang boses ni Lyra sa huli niyang sigaw na iyon. Hindi niya napigil ang sarili. Si Luke naman ay iniwas ang mata sa dalaga at hindi napigilan ang tumulo ang luha. Nasasaktan din siya. Mahal talaga niya ang dalaga. Napaupo si Lyra sa isang bato, lumapit ang kapatid niya at niyakap siya nito. Ate, kung masasaktan ka lang kay Kuya Richard, iwasan mo na lang siya. Mas nahihirapan kami kapag nasasaktan ka. At saka kumain na tayo. Nakakapagod sumigaw. Natawa si Luke sa sinabi ni Botchok, tuwing bibisita kasi siya kay Lyra ay lagi siya nitong hinahanapan ng chocolate at ngayon ay puro pagkain pa rin. Paanong hindi ka magugutom puro pagkain lang ang nasa isip mo? Natawa na rin si Lyra. Kailan ba naging komplikado ang buhay niya at iba na ang inisip niya? Dati naman ay pagkain lang din ang nasa isip niya. Kumain na sila sa isa sa mga stall na malapit sa Bay Park. Masaya sila habang pinagmamasdan ang makukulay na liwanag. Sa mga oras na iyon pansamantalang nalimutan ni Lyra ang sakit na nadarama. Pagkatapos nito, kailangan umuwi na tayo. Paalala ni Luke sa kanila. Bakit? Tanong ni Botchok na mukhang nag-enjoy sa ginagawa nila. Kasi mailaro pa bukas si Kuya Luke at si Ate Lyra naman manonood ng laro ni Kuya Luke bukas, paliwanag ni Luke sa kanya. Okay, sagot ni Botchok sa kanila. Nang gabing iyon naghiwalay sila na masaya si Lyra. Gumaan ang loob niya sa ginawa ng binata. Wala sana siyang balak panoorin ang laro nito bukas, pero nagdesisyon siyang suportahan ito matapos siyang madamayan nito. Maagang dumating si Lyra sa venue ng game nila. Nag-iisa lamang si Lyra sa labas at walang kasama habang hinihintay na magpapasok sa loob ng stadium. Maya-maya ay biglang nagsigawan ang mga fans nang may bumabang tatlong lalaki sa kotse. Si Luke iyon kasama ang dalawa seniors niya. Ang dami palang fans ni Luke, sa totoo lang ay wala naman talagang hilig si Lyra sa basketball, kaya hindi niya alam na ganito pala kasikat si Luke. Tuluyan ng pinagkaguluhan si Luke ng mga babae roon habang kumukuha ng selfie kasama siya. Napansin siya ni Luke na nasa malayo at nag-iisa. Lyra! What are you doing there? Dito ka, tawag sa kanya ni Luke. Nag-alangan siyang lumapit at baka masampal lang siya ng mga fans nito. Sa huli ay lumapit na rin siya, ayaw naman niyang isipin na importante pa siya at si Luke pa ang lalapit sa kanya. Wala kang kasama, tanong ni Luke sa kanya. Wala eh. Okay lang naman ako, mabilis niyang sagot kay Luke. Ano bang okay lang, may okay lang ba na nag-iisa? Biro sa kanya ni Luke. Sama ka na lang sa mga supporters ng team. Mababait yan. Hindi nangangagat, sabay tawanan ang mga taong nandoon. Tara sama ka na lang sa amin, malungkot mag-isa. Pilit sa kanya ng isa sa mga babaeng nandoon na nakasuot pa ng shirt na may nakasulat na is Super Rookie Luke. Oy, alagaan nyo yan ha, special sa akin yan. Paalala ni Luke sa mga supporters ng team, sabay tinukso silang dalawa ng mga fans ng team. Parang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra sa ginawang iyon ni Luke. Hindi kasi tulad ni Richard na hahayaan lamang ang mga taong pinagtitinginan sila, si Luke ay tinulungan siyang i-welcome at hindi kainisan ng mga taong gusto siya. Nagsimula ang laro at maganda ang pinapakita ng bawat koponan. Maganda rin ang pinapakita ni Luke. Madalas niya ring naririnig ang pangalan ni Luke na sinisigaw ng mga tao doon. Kahit hindi siya fan ng larong basketball ay kinakabahan din siya
dahil na rin siguro sa dala nila Luke ang pangalan ng school nila. Nang dumating ang halftime ay nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mga supporters ng team. If I'm not mistaken, ikaw yung palaging kasama ng apo ng president, di ba? Tanong ng isa sa kanila. Boyfriend mo ba siya? Tanong pa ng isa sa kanila. Hindi niya naman. Alam ang isasagot sa sunod-sunod na tanong sa kanya. Hindi ko siya boyfriend, private tutor niya ako. Pandagdag gastos din kasi iyon sa bahay, kailangan namin yon. Sagot na lamang niya. Ah, kaya pala. So, si Luke ang boyfriend mo. Haba ng hair mo puro campus crush ang nalilink sa'yo, biro ng isa. Hindi rin pamangkin siya ni Ninang. Paliwanag muli ni Lyra. Daniel Queen ka ha. Okay lang naman sa min iyon. Kung gusto ka ni Luke, happy kami para sa inyo. Sagot ng isa pa, saka nakita ko kayo noon sa freshman's ball, kayo ang magkadete, dugtong pa nito. Maya-maya pa ay nagsimula na ang second half, at nagsimula na ring lumaki ang agwat ng team ng school nila sa team ng Kalabang School. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao doon. May pagkakataong kinakabahan si Lyra, dahil na rin sa gaspang ng laro. Minsan ay nagkakaroon pa ng sikuhan at ilang beses ding natumba si Luke. Hindi pa kasi ganoong ka-develop ang kanyang mga muscles compared sa mag-seniors ng kalaban. Pero matatag si Luke at nagpatuloy lamang sa laro, halatang masaya siya o inspired sa larong ito. Higit 20 points na ang nagagawa niya sa larong ito. Di nagtagal ay tumunog na ang buzzer, hudyat na tapos na ang laro. Panalo ang team nila at idineklarang best player si Luke. Isang maikling interview ang ginawa ng courtside reporter sa kanya. A lot of them noticed that you are in great shape today. Ano ang iba sa iyo ngayon? Tanong ng courtside reporter ka Luke. Siguro kasi nasa Final Four na nga kami, kailangan mas galingan pa namin, no room for mistakes. Saka may inivite akong manood, ayaw ko namang mapahiya. Sagot niya sa tanong nito. Anong mai-expect namin sa'yo sa mga next matches pa? Tanong pa ng reporter. Ano lang mas gagawin ko yung best ko para makakontribute sa team? Sagot muli nito. Malinaw namang napanood nila Lyra at kasama nito ang interview ni Luke sa giant screen. Oh, deni ka pa ng denay. Super concerned si Luke sa'yo, wika ng isa. So kung hindi pa kayo, nanliligaw siya sa'yo. Sagutin mo na kaya. Sinigundahan pa iyon ng isa. Hindi naman makasagot si Lyra at nag-isip ng paraan kung paano maliligaw ang mga isip ng mga kasama sa bagay na iyon. At tapos na yung match, mag-uwian na tayo. Yehey! Tapos na. Winner tayo, sinubukan niyang ibahin ang usap. Anong uwi? Hintayin natin sila Luke, papapicture tayo. Matyaga nga silang naghintay sa labas. Maya-maya pa'y dumating na ang mga players, lumapit ang mga supporters at kinongratulate nila ang mga players pati na si coach. Luke! Tawag ng coach niya sa kanya, sino ba sa mga girls na to ang in-invite mo? Dugtong pa ng coach niya sa tanong. Coach ayun yung nasa malayo, sagot ng isa sa mga seniors. Nasa medyo kalayuan kasi si Lyra, hindi na siya lumapit dahil sa dami ng tao, alam naman niyang pagod ang mga players. Anong name? Muling tinanong si Luke ng coach nila. Lyra po coach, magalang na tugon ni Luke. Lyra. Iha, tawag ng coach niya. Coach, baka takutin niyo, hindi na bumalik yan. Nag-aalalang sabi ni Luke. May sasabihin lang ako, napaka-paranoid mo. Wika ng coach niya. Nagulat naman si Lyra sa tawag ng coach ng team. Ako po, tanong ni Lyra, na tila hindi makapaniwala. Yes, iha ikaw. Sagot nito. Bakit po? Lumapit si Lyra sa coach na nagtataka. Nang nasa malapit na siya ay tiningnan siyang mabuti ng coach na parang sinusuri. Abat may taste pala ang abnormal kong rookie ah. Maganda siya at simple Pilipinang-Pilipina. Ganyan ang tunay na ganda, hindi kailangan ng kahit anong kolorete sa katawan, puri ng coach niya. Coach naman. Wag niyo nga akong tawaging abnormal. Pakiusap ni Luke sa coach nito na mukhang nahihiya. Lyra, sana palagi kang manonood ng match namin. Iba ang energy ni Luke kapag nandyan ka eh. Wika ng coach nila. Nga naman, hyper si Luke kapag nandyan ka, sabi pa ng isang senior na pamilyar ang mukha. Hindi alam ni Lyra kung anong isasagot doon.
Uwian na, biglang salita ni Luke, para lamang maiba ang ihip ng hangin. Napansin niya kasi na naiilang si Lera sa usapang iyon. Hindi ka ba sasama sa amin mag-celebrate? Tanong ng coach nila. Hindi na. Ihahatid ko muna si Lera, sabay tukso sa kanya ng mga teammates niya. Aiid, ang lakas ng pagkakasabi ng team pati ng fans, sabay tawanan ang mga ito. Kaya ko namang umuwing mag-isa, sumama ka na lang sa kanila, wika ni Lera. Hindi na siya sasama sa amin. Ihatid mo siya Luke, hindi magandang umuuwi ng mag-isa, lalo na't kasing ganda mo, biro ng coach nila. Matapos ang biruan na iyon ay humiwalay na sila Lera at Luke sa team. Nakisakay lang ako kila Kuya Ali kanina, okay lang mag-commute, tanong ni Luke sa dalaga. Natawa naman si Lera sa sinabi ng binata. Araw-araw akong nagko-commute, bakit hindi magiging okay, sabay natawa silang pareho. Huminto ng pagtawa ni Luke at pinagmasdan ang tawa ni Lera. Buti naman at nakakatawa ka na. Masayang sabi ni Luke. Tara na nga umuwi na tayo, natigil sa tawa ni Lera at nagyaya ng umuwi. Mamaya na, kain muna tayo. Gutom na ako, pakiusap ni Luke kay Lera. Okay, pero wala akong dalang pera ha, pamasahe lang ito, nagpauna na si Lera dahil hindi naman talaga siya nagdala ng excess na pera. Para namang pagbabayarin kita, natatawang sabi ni Luke. Dumiretso nga sila sa isang fast food restaurant at kumain. Thanks sabi ni Luke. Para saan? Ikaw nga ang nanlibre sa akin. Tanong ni Lera sa kanya. Yung mere presence mo sa game kaya ginanahan ako sa laro. Wika ni Luke sa kasama. Yung tea. May gusto sanang sabihin si Luke pero nag-aalinlangan siya. Bakit? Taka naman ni Lera. Ano? Kasi ini. Paputol-putol na salita ni Luke. Sabihin mo na. Medyo maarte lang ha, tukso ni Lera kay Luke. Hindi ka ba nag-alala sa akin kanina nung nasisiko ako? Tanong ni Luke. Walang maisagot si Lera sa kanya, gusto niyang sumagot, ngunit baka hindi naman magustuhan ng binata ang isasagot niya. Ayaw niya rin itong saktan matapos itong magmalasakit sa kanya. Di bale na. Ihuwag mo na lang sagutin, alam rin ni Luke na hindi pa handang sagutin iyon ni Lera. Nagbaka sakali lang siya na baka may konting puwang siya sa puso ng dalaga. Matapos noon ay inihatid na niya ang dalaga sa bahay nila. Dumating muli ang araw ng Lunes. Mabigat ang katawan ni Lera dahil papasok na naman siya sa school na iyon. Kailan lamang ay sobrang excited siya sa pagpasok doon pero ito ngayon at medyo natatakot na siya. Pero wala siyang choice kundi mag-ayos at pumasok sa school. May mataas siyang pangarap at hindi makakatulong ang love life niya doon. Maya-maya pa ay dumating na si Lera sa school, nag-aalinlangan pa siyang pumasok nang makita si Luke na matyagang naghihintay sa labas ng gate para sumabay sa kanya sa pagpasok. Anong ginagawa mo dito, bakit hindi ka pa pumasok? Tanong ni Lera, kahit medyo alam naman niyang nandoon ito upang alalayan siya. Hinihintay ka. Tara sabay na tayo pumasok, yaya sa kanya ni Luke. Nakahinga ng maluwag si Lera, hindi na siya nag-iisang papasok. Teka! Naalala ko lang, biglang sabi ni Lera habang naglalakad sila. Ano yon? Tanong ni Luke sa kanya. Abnormal na rookie ba talaga ang tawag ng coach mo sa iyo? Sabay natawa si Lera sa kanyang tinanong. Natawa na rin si Luke, kahit gusto niyang sabihin na expression lang ng coach niya iyon, hinayaan niya na lang kasi napapatawa noon si Lera. What do we have here? Nagulat sila nang may magsalita sa kanilang harapan. Si Richard yon na pinapanood sila kanina pa. Ayos ka rin varsity boy, ang galing ng timing mo. At talaga ngayon pa na may problema kami ni Lera, galit na sabi ni Richard. What are you saying? Una sa lahat ikaw ang nagpaiyak kay Lera at yung mga taong kagaya mo, hindi deserving para sa kanya. Galit rin si Luke, matagal na niyang kinikimkim ang galit na iyon. Wag dito ang daming nakatingin. Please wag kayo magtalo dito, takot na sabi ni Lera. You're right Lyra. Let's go. Hinawakan ni Luke ang kamay ni Lera at niyaya ng umalis. Ease to your filthy hands the thief, sigaw ni Richard kay Luke. Hinawakan ni Richard ang kabilang kamay ni Lera. Lyra, let's go. We need to talk. Sabi sa kanya ni Richard. Ano bang problema mo? Ayaw ka nga niyang kausap, di ba?
Ayaw na niya, sinabi niya na iyon sa'yo. Mahirap bang intindihin iyon? Sabay tinabig ni Luke ang kamay ni Richard at nawala iyon sa pagkakahawak niya kay Lera. Hindi na nakapagpigil si Richard at sinuntok si Luke. Gumanti naman ng suntok si Luke at nagsimula silang magpambuno. Nagulat si Lera sa nakita, hindi niya na magawang awatin ang dalawa. Napaupo na. Lamang siya sa stone bench at doon umiyak. Natigil ang dalawang nag-aaway nang awatin sila ng mga school guard at nang makita nilang umiiyak si Lera. Lumapit silang pareho kay Lera. Sana naman hindi dito. Naluluhang sabi ni Lera. I'm sorry, wika ni Richard. You were sorry. Dugtong pa ni Luke. Matagal din silang natahimik hanggang magsalita si Lera. Aalis na ako, wika niya sa mga ito. Let's go, sabay na wika ng dalawang binata habang parehong nakalahad ang palad nila. Hindi makapagdesisyon si Lera kung kaninong kamay ang kukunin sa taong mahal niya, ngunit nasasaktan siya, o sa taong mahal siya at umalalay sa kanya. Itabi niyo ang mga kamay niyong iyan. Oras ng klase ngayon at nandito ako sa school na ito para mag-aral at hindi atupagin ang walang kwentang love life na yan. Tatapusin ko ang klase ko ngayon at mamaya ay mag-uusap tayo, galit na sambit ni Lera. Parang napahiya silang dalawa sa sinabing iyon ni Lera. Tama naman siya sa mga sinabi niya. Nang ang dalawang binata na lamang ang magkasama, umupo sila at nagsimulang mag-usap. Hindi naman magkakagulo rito kung inaalagaan mo siya ng maayos. Kung paiiyakin mo lang siya, layuan mo na lang siya. Akin na lang siya. Wika ni Luke. We are not fighting over his toy, this is Lyra. I love her bud. I love her so much. Don't know kung bakit siya nailang sa akin. Ang manhid niya lang. Don't know how much will it take just to prove na mahal ko siya. Sagot ni Richard sa kanya. Mahal? For goodness sake, hindi mo pa nga naayos ang sarili mo. As long as may mga bagay kang pinagdadaanan, hindi mo mamahalin si Lera. Wika ni Luke. You don't get it, do you? Lyra is giving me strength to deal with the loss of Edith's parents. She's filling up that void that these parents left when they passed away, paliwanag ni Richard, hindi niya rin alam kung bakit siya nagpapaliwanag sa lalaking ito. Siguro ay naghahanap lang siya ng mahihingahan ng sama ng loob. Ano to? Ginagamit mo lang si Lera para makalimot dyan sa problema mo, tanong ni Luke na parang nag-aakusa sa kausap. No, hindi ginagamit. Never kong nakalimutan ang pagkamatay ng parents ko. Pero si Lera, pinaunawa niya sa akin na kailangang ituloy ang buhay, na you're honoring their memories either going on with your life. Mahal ko siya ng higit pa doon. Muling paliwanag ni Richard. Determinado siya ipaliwanag kay Luke ang lahat. So Gavit, do you keep on hurting her? Muling tanong ni Luke sa binatang kaharap. Nararamdaman niya ang bawat salita nito, naiintindihan niya rin ito dahil parehas lamang sila ng minamahal. Maya-maya pa ay biglang dumating si Tiffany. Nabalitaan niya ang pakikipag-away ni Richard at dali-daling pumunta roon. What happened here? Tanong ni Tiffany sa dalawa. We had a short boxing match. Sabay tawa ni Richard matapos noon ay muli siyang sumeryoso. Ang hirap, bud. Ang hirap na palagi niyang akong tinutulak palayo. Kinuyos ni Richard ang palad niya na parang nanggigigil sa sarili. Alam niyo kasing dalawa, may sakit si Lera na hindi magagamot ng pagpapacharming niyo. Sambit ni Tiffany. Alam ko naman na medyo mababa ang self-esteem ni Lera. Napapansin ko yon tuwing kasama niya ako. Kulang na lang sipain niya ako palayo sa kanya. Sagot ni Richard. And you didn't do something about it, tanong ni Tiffany sa kanya. What am I supposed to do? Sinabi ko na sa kanya na I will protect her so she doesn't need to feel small. Gulong-gulo ang isipan ni Richard ng mga oras na iyon. Hay! Clearly wala kang alam sa aming mga babae. This looks like a job for Tiffany, sabay talikod ni Tiffany at iniwan silang dalawa. Sino siya? Tanong ni Luke kay Richard. Oh! Nakalimutan kitang ipakilala, how rude of me. Sagot ni Richard sa kanya. Hash! Dumiretso si Tiffany sa Coast Building dahil hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng room ni Lera. Pumunta siya sa faculty room at doon nagtanong. Naabutan niya ang ilang profesor na nandoon pa at tila walang klase ng mga ganoong oras.
Lumapit siya sa pinakamalapit na prof at nagtanong. Excuse me, sir. Do you happen to know an engineering student named Lera? Tanong ni Tiffany sa prof na tila nagtataka. Lera? Sir. Matagal na nag-isip ang prof pero wala talaga siyang matandaang estudyante na may pangalang ganoon. Ano bang course niya? Tanong ng prof. The only information I got is that she's an engineering student. Paliwanag ni Tiffany sa prof. Nagtanong na rin ang prof sa iba pang teacher na doon sa loob ng faculty. May kilala raw ba kayong Lira? Lumapit ang isa sa mga co-teacher sa kanila. Are you perhaps referring to Lira Sojano, the tutor of FT1? Tanong nito sa kanya. Yes, that's right. I have some urgent things to say to her. So it is imperative for me to talk to her this instance. Pilit niya sa prof. Teka, let me check the schedule of their block. Umalis sandali ang prof upang i-check ang ledger na naglalaman ng schedule ng block section. Nila Lira. Nasa 2th floor siya, room 200 at siyam. Philosophy. Mabilis na sagot ng prof. Nagpasalamat si Tiffany at umalis din kaagad. Maya-maya pa ay narating na rin niya ang room 200 at siyam. Nagsisimula na ang klase nila pero determinado siyang kausapin si Lira. Hindi rin naman major subject ang philosophy at sigurado siyang pwede niyang mai-excuse si Lira. Nagbigay respeto muna si Tiffany sa prof at humingi ng permiso upang makapasok at makausap ang prof. Yes, please come in, anyaya ng prof sa loob ng room. Good day, sir. Would it be possible to talk to Lira now? It is a matter of life and death. Sabi niya na tila exaggerated naman ang pagpapaliwanag niya. Life and death situation. How interesting. Would you like to divulge some information? I'd be glad to offer my assistance. Biro ng prof na tila tinutuya si Tiffany at hindi naniwala sa kanya. Don't know, perhaps you would like to have a small chit-chat with the president if something goes wrong. After all, apo lang naman niya ang involved dito, matapang na sagot ni Tiffany. Makaraang marinig ang dahilan ni Tiffany ay agad nitong pinayagan si Lira. Lira Sojano. Your excuse for the rest of this period, si. Mukhang nag-alala naman si Lira kung ano ang sitwasyon at kailangan pa siyang i-excuse ni Tiffany sa oras ng klase niya. Akala niya ay tungkol na iyon kina Luke at Richard na nag-away kanina. May masama bang nangyari, pag-aalala niya? Wala naman, maglalakad-lakad lang tayo at mag-uusap, nakangiting sabi ni Tiffany. Muli niyang nakita ang maamong mukha ni Tiffany, talagang napakaganda ng dalaga. Actually, I wanted to say, thank you. Panimula ni Tiffany. Para saan, nagtatakang tanong ni Lira. Para kay Richard, we attended the wake of his parents last year. At talagang ang laki ng pinagbago niya ngayon kumpara noon. Nakita ko siyang magalit at matuwa. Napansin din iyon ni President and that's all thanks to you. Hinawakan ni Tiffany ang kamay ni Lira at umupo sila sa isa sa mga bench. Medyo, nakatuwaan yata ako ng friend mo. Masayang sabi ni Lira na tila naliligayahan naman at malaki pala ang naging impluensya niya kay Richard. Exactly, friends lang kami. Don't know kung bakit pinagtutulakan mo siya sa akin. Richard also told me that this is not the first time na pinapamigay mo siya. Meron doon sa blockmate mo, yung kadate niya daw sa freshman's ball. Don't you like him? Paliwanag ni Tiffany sa kanya. Ikaw ba gusto mo siya? Sinuklian ng tanong ni Lira ang tanong ni Tiffany. Si Richard. Ew. Mas like ko pa yung nakaaway niya kanina, sabay tawa ni Tiffany at Lira. Tingin ko kasi hindi siya bagay sa akin, parang deserve niya, yung mas higit pa, yung maganda, mayaman, talented at may napatunayan na sa buhay. Parang ikaw. At yun din ang tingin ng mga tao dito sa university. Tumayo si Tiffany at niyaya si Lira na magpatuloy na maglakad. You know, this is the first time that I saw Richard going gaga over it, lady. And when I saw you, may reason naman pala. Maganda? Maganda ka. Sino bang nagsabi na pangit ka? Kailangan mo pa bang marinig sa iba na maganda ka bago ka maniwala? Tanong ni Tiffany dito. Pero kasi kakaiba ako dito. Parang ang nag-iisa lang ang gaya ko dito, sagot naman ni Lira kay Tiffany. Tama. Nag-iisa lang ang gaya mo dito.
Wala nang makikita si Richard na kagaya mo. Sa tingin mo makikipag-away siya doon sa lalaking iyon kung maraming kagaya mo ang pwede niya namang ligawan dito. Alam mo kung anong kulang sa'yo, wika ni Tiffany kay Lyra. Tila nasabik na malaman ni Lyra ang kulang sa kanya. Kung ano man iyon ay susubukan niyang makuha. Self-esteem at konting pakiramdam. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Makiramdam ka sa mga taong nasa paligid mo, especially yung malalapit sa iyo. Bakit mo papakinggan ang sasabihin ng iba? Sila yung mga taong walang nangyayari sa buhay nila, kaya ang hilig makialam sa buhay ng iba. Napadaan sila sa grupo ng mga babae na nag-uusap. Hindi nila maiwasang marinig ang pinag-uusapan nila. Social clamberjologs na girl. Ngayon naman si Tiffany ang dinidikitan. Namukhaan iyon ni Lyra sila din ang grupo ng babae na nakita niya sa ladies' room at pinag-uusapan siya. Nagulat si Lyra sa sumunod na ginawa ni Tiffany. Lumapit siya sa babae at hinatak ang kamay nito. Malakas ang pagkakahatak niya at may puwersa kaya napatayo ito. Lyra, slap her, mariing wika ni Tiffany kay Lyra. Gusto naman talagang gumanti ni Lyra sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Lisas, I don't know Tiffany. Para kasing masasaktan ang palad ko sa kapal at tigas ng mukha ng babaeng yan, panunuya ni Lyra sa kaharap. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya ng mga oras na iyon, basta sumabay na lamang siya sa ginagawa ni Tiffany. Do you want me to slap her for you? Sabay tawa ni Tiffany. Hindi naman makapagsalita ang babae sa takot. Let her go na lang, she's not worth envy time. Sabay tawa nilang dalawa. Nilisan nila ang lugar na iyon habang tumatawa. That's what I'm talking about. Trust me, hindi ka na niya guguluhin. Magaling lang ang mga iyon sa mga hindi lumalaban sa kanila, pero in reality takot ang mga iyan. Mga walang sumiseryosong guys sa mga iyan, kaya inggit lang sila sa beauty natin, at muli silang nagtawanan. Muli silang umupo sa ilalim ng isang puno at nagpatuloy mag-usap. Ano, kakausapin mo na ba boyfriend mo? Tanong ni Tiffany sa kanya. Hindi ko boyfriend yun ano. Mabilis na sagot ni Lyra sa kanya. Pero mahal mo siya, ganun na din yon. Alam naman ni Richard na mahal mo siya, hindi niya nga lang alam kung bakit ayaw mong umamin. Nagulat si Lyra sa sinabing iyon ni Tiffany. Alam niya. Naman, hindi naman manhid iyong taong iyon, hindi katulad mo, prangkang sagot ni Tiffany. Tiningnan ni Lyra ang oras at nakita niyang malapit nang magsimula ang second period niya. Tiffany, mag-start na second period ko. Bawal akong malate dun kasi absent na ako dun last Friday. Paalam niya sa dalaga. Oh. Okay. Sige, pasok ka na. Bago pa tuluyang makaalis si Lyra ay nagbilin si Tiffany sa kanya. Lyra, ikaw lang naman ang may kayang mag-ayos talaga nito. Lahat kami dito sa campus isang malaking extra lang sa love life niyo. Sabay ngiti ni Tiffany kay Lyra. Ngumiti rin si Lyra, senyales na naiintindihan niya ang nais ipahiwatig ni Tiffany. Hash! Natapos ang klase ni Lyra sa buong araw pero alam niyang hindi pa tapos ang araw niya. Marami siyang dapat ayusin ngayong araw na ito. Kung ano man ang magiging kahihinatnan ng mga desisyon niya sa mga oras na iyon ay siya lang ang nakakaalam. Una niyang tinungo ang IFE, kung saan nagpa-practice ang basketball team. Matyaga siyang naghintay hanggang matapos ang practice ni Luke. Pasensya na ha kung medyo matagal, mahigpit si coach ngayon sa training. Paumanhin ni Luke sa kanya. Okay lang naman. Para sa school naman din yan. Tugon ni Lyra sa binata. Himala yata, napuntahan mo ko dito, tanong ni Luke sa kanya. Nag-aalangan namang sumagot si Lyra, alam niya rin naman na hindi magugustuhan ni Luke ang sasabihin niya. Busted na ba ako? Tanong ni Luke na nakangiti pero parang nahulaan na ang mangyayari. May kumurot sa puso ni Lyra, ayaw niya rin namang masaktan ang binata, pero kung hindi niya naman sasabihin kay Luke ang bagay na iyon ay para niya nalang niloloko si Luke pati na rin ang kanyang sarili. Alam mo Luke, hindi ako nagkaroon ng kuya. Dati naiingit akong makita yung mga kalaro ko na may nagtatangol sa kanilang kuya. Hindi ko naman inakala na ngayon pang kolehiyo na ako doon pa ako makakakita ng kuya-kuyahan. Wika ni Lyra na maingat sa mga salitang binibitawan niya. Somehow alam ko sa sarili ko na hindi nahihigit doon ang tingin mo sa akin. Makulit lang talaga ako at pinagpipilitan ko pa ang sarili ko. Nahirapan ka patuloy, sambit naman ni Luke.
Grateful ako sa lahat ng pinakita mo sa akin, sa pag-alalay mo sa akin kapag kailangan ko ng kasama. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan. Susuportahan kita sa mga laro mo. Promise itong mga remaining games nyo, present palagi ako. Tinaas pa ni Lyra ang kanyang kanang kamay, tanda na nagangako siya sa binata. Malalim na buntong hininga ang sinukli ng binata sa dalaga. Hanggang dito na lang ang pwedeng marating ng paghanga niya sa dalaga. Kumbaga sa taxi, kailangan ng pumara, kung hindi ka pabababa ay lalagpas ka na sa totoong destinasyon mo at sisingilin ka pa ng mas mahal. Promise? Present ka? Iyon na lang ang naisagot niya habang nangingilid ang luha niya. Promise, naiyak si Lyra, humanga siya sa pag-unawang binigay sa kanya ng binata. Hindi man lamang ito nagpakita ng kahit anong galit sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay nakakatawa na silang dalawa, nagpaalam na rin siya sa binata. May isa pa siyang kailangang puntahan. Sigurado siyang kanina pa yon naghihintay sa likod ng building, private tutor pa rin siya ni Richard kahit anong mangyari. Hash! Maya-maya pa ay dumating nga siya sa likod ng building na iyon. You're late. Nakakunot ang noo ni Richard na tila nainip sa paghihintay. Kailangan nating mag-usap. Wika ni Lyra kay Richard. Parang may kabang naramdaman si Richard. Hindi niya maipaliwanag ang takot na naramdaman niya sa tono ng boses ni Lyra. Seryoso iyon na parang buo na ang desisyon. Mumiti si Lyra kay Richard. Niyaya niya itong umupo muna sa dating pwesto nila. Tumingin-tingin si Lyra sa paligid ng likod ng building na iyon. Napangiti siya, sa ikli ng panahon na namalagi siya sa universidad na iyon ay tila iyon lamang ang lugar na maituturing niya na sa kanya. Ang lugar na ito, hindi siya ang pinakamagandang lugar sa campus na ito, pero ito ang pinakagusto ko. Noong dumating ako dito, walang lugar para sa akin. Lahat na lamang ng puntahan ko may nagmamay-ari na. Pakiramdam ko noon wala akong lugar sa campus na ito. Hindi ko alam kung anong nangyari at nadala ako ng mga paa ko dito. Tapos nakilala kita. Ang laki ng dala mong pagbabago sa buhay ko. Yung problema namin sa pera, natutustusan na ng kinikita ko sa pagtutor. Pagkatapos noon ay tumingin si Lyra kay Richard na nakatingin din sa kanya. Ninisyan niya ang binata at nagpatuloy siya sa kanyang gustong sabihin. Alam mo bang masaya ako na nakilala kita? Palagi kong sinasabi na sana may maliit na tsansa na baka mahalin mo rin ako. Tapos sinabi mo mahal mo ako, hindi ko alam kung biro lang iyon o totoo pero masaya ako. Kaya lang hindi pala ito tulad ng nababasa ko noon sa mga fairy tale. May mga bagay pala na mahirap ipilit. Nanginginig ang boses ni Lyra habang nagsasalita. Hindi niya maiwasan ang hindi magdamdam sa mga nangyayari sa kanya. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mo alam kung gaano ako nasasabik na pumunta dito sa likod ng building na ito para lang makita ka. Kaya lang parang ito na yung huling beses na makakapunta ako dito. Naiyak na si Lyra ng tuluyan. Mahal na mahal niya talaga ang binata, pero nagdesisyon na siyang pakawalan ito. Lyra, no di. Niyakap ni Richard si Lyra. Ayaw niya itong pakawalan. Hindi niya alam kung makakaya pa ba niya na mawalan muli ng mahal sa buhay. Mahigpit na mahigpit ang pagyakap niya kay Lyra. Ngunit tinanggal ni Lyra ang kanyang mga bisig. Hindi dahil sa ayaw niya, sa totoo lang gustong-gusto niyang maramdaman ang mainit na yakap ng binata, pero hindi sa panahong iyon. Richard, let me finish. Pakiusap niya sa binata. Wala sa iyo ang problema, sa totoo lang napaka-perfect mo para sa akin. Mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko. Sa ngayon hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin yung paliit na tingin ko sa sarili ko, pero pinipilit ko namang tanggalin. Yun nga lang hangat kinakain pa rin ako ng insecurities ko, hindi tayo pwede. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Medyo hirap na rin siya sa pagsasalita sa sama ng loob na nadarama. Then, let's fix it together. I'll help you. Stay with me, please. Bumagsak na ang luha ni Richard. Alam niyang papalayo na sa kanya ang babaeng. Mahal niya at wala siyang magawa. No, kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko, wika ni Lyra. Ano bang kailangan kong gawin para patunayan na special ka at hindi mo kailangang ma-insecure? Hindi ka ba naniniwala sa akin na mahal kita? Tanong ni Richard sa kanya. Pero hindi sumagot si Lyra sa tanong na iyon.
Ayaw na niyang magtagal pa doon at baka mas mahirapan siya pakawalan ang binata. Richard, bye-bye na muna. Sabay umiyak silang dalawa. Hinawakan siya ni Richard sa kamay at hinalikan ito. Walang maisukling sagot si Richard sa sinabi ng dalaga. Napakabigat sa loob ng mga salitang binibitawan ng dalaga. Dapat yata, humanap ka na muna ng iba mong tutor sa halip na nag-iiyakan tayo dito. Para lang tayong sira, wala naman tayong relasyon pero iyakan tayo ng iyakan. Sinubukang pag-aanin ni Lyra ang sitwasyon at nagbiro. Pero hindi mawawala ang katotohanan na ito na ang mga huling sandali na makakusap niya ng ganitong katagal ang binata. Makikita niya ito sa loob ng campus, ngunit hindi na katulad ng mga nakaraang araw. Muling tinignan ni Lyra ang buong lugar, parang sinasaulo niya ang bawat sulok ng likod na building, ayaw niya itong makalimutan. Narito ang mga masasayang araw niya sa campus. Matapos ay tiningnan niya si Richard. Aalis na ako. Baka hinahanap na ako nila nanay, kanina patapos ang klasiko, nagpapaalam si Lyra, ngunit parang ayaw niya umalis. Kung pwede lang sanang pahabain pa ang oras na iyon. Ayaw pa ring bitawan ni Richard ang mga kamay ni Lyra, sandali na lang, dito ka muna. Pakiusap ni Richard. Hinatak na ni Lyra ang kanyang mga kamay. Tumayo siya at iniwan na ang lugar, ayaw na niyang lingunin ang lugar na iyon. Habang naglalakad papalayo ay dinig pa rin niya ang iyak ng binata. Matapos makalayo ng husto sa binata ay nagpatuloy siya sa pag-iyak. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha niya habang naglalakad siya. Maya-maya pa ay nakauwi na si Lyra sa bahay. Nadatnan niya ang kanyang ina at kapatid na nanonood sa kanilang sala. Alam ng kapatid at nanay niya na may pinagdadaanan siya. Yumakak siya sa kanyang nanay at umiyak. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi pero naiintindihan na siya ng kanyang nanay. Umiyak lang siya ng umiyak habang nakayakap ang kanyang mahal na magulang. Naramdaman ni Lyra ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Umaga na. Kung paano siya nakatulog ay hindi niya na malaman. Tumingin siya sa salamin at nakita ang namumugtong mga mata. Ayaw na niyang umiyak, naiyak na yata niyang lahat kahapon. Nag-ayos na siya at naghanda sa pagpasok. Hindi maghihintay ang university sa kanya. Naligo siya, nag-agahan, kinuha ang bag at pumasok. Bago na ang araw na ito para sa kanya. Makaraan ng ilang oras ay narating niya ang campus. Naroon pa rin ang napakaraming kotse, pero hindi tulad ngayon, alam niyang walang bubusina sa kanya. Walang magyayaya sa kanyang sumakay sa kotse at walang mangungulit at sasabay sa kanyang lumakad. Sa pagdaan niya sa mga estudyanteng nakaupo sa bench, napansin niyang wala muling tumitingin sa kanya. Si Invisible Girl na naman siya. Pero sa mga oras na ito, wala na siyang pakialam. Dumiretso siya sa Coast Building at doon na lamang naghintay ng kanyang period. Lingid naman sa kaalaman ni Lyra ay kanina pa nandoon si Richard. Nasa likod siya habang naglalakad si Lyra papasok sa campus. Umaasa siyang lilingon si Lyra ngunit hindi ito lumingon. Pero hindi tulad ni Lyra ay hindi siya dumiretso sa kanyang building, pumunta siya sa Giffy kung saan alam niyang nag-practice ang member ng varsity team. Kasalukuyang naglilitan niya ang coach nang marating niya ang lugar. Tiningnan siya ni Luke na parang alam na ang dahilan kung bakit siya naroon. Sandaling nagpasintabi si Luke sa coach para makausap ang binata at pinayagan naman siya nito. Bud, what seems to be the problem? Tanong ni Luke kay Richard. I'm in desperate need of your help. Prangkang sagot ni Richard. Basta ba kaya ko? CJ. Panigurado ni Luke sa kanya. Maliit na bagay lang naman. Wika ni Richard. Mahaba-haba din ang kanilang naging usapan. Mahal mo talaga si Lyra, ano? Sambit ni Luke na may tono ng pagkabilib sa binata. I love her so much, Bud. Sagot ni Richard. Makalipas ang usapan nila ay umalis nagpaalam na si Richard. Tinawagan niya si Tiffany, kinakailangan niyang makausap ito. Tifa, where are you? Tanong ni Richard sa kanya. Nasa hotel. Sagot ni Tiffany. I need you to do something for me, T. Muli ay sinabi niya kay Tiffany ang nais niyang gawin. Matapos noon ay nagkasundo sila at umalis na si Richard patungo sa bahay nila Lyra. Papaalis na sana ang nanay ni Lyra nang makarating si Richard sa bahay nila. Sir Richard, hindi naman kayo nagpapasabi na darating kayo.
Pasok ho muna, anyaya ng nanay ni Lyra. Pumasok si Richard sa loob at umupo na parang pagod na pagod. Bakit ba ang hilig-hilig niyong saktan ang sarili niyo? Sa tingin niyo ba isang malaking teleserye ang buhay? Ginagawa niyong komplikado ang buhay, sermo ng nanay ni Lyra kay Richard. Hindi naman ho sa ganoon. Ang anak niyo ho kasi masyadong sinusukat ang tao base sa laman ng bulsa niya. Hindi ko alam kung bakit ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Daig pa nga niya ako, siya kumikita na ng sarili niyang pera, ako hindi pa. Paliwanag ni Richard. Kasalanan na rin namin siguro kung bakit ang baba ng bilib sa sarili ni Lyra. Mula kasi nung bata yan ay hindi na nagka-social life. Lalo na noong namaalam ang kanyang ama. Bahay at eskwelahan lang ang alam niyang puntahan, kaya ayon natakot sa mga tao. Wika ng ina ni Lyra. Isa pa nga ho iyon, gusto niya palagi niyang gawing mag-isa ang lahat ng bagay. Para bang hindi siya naniniwala na kapable ako na tulungan siya. Mahal na mahal ko ho ang anak niyo. Pero parang hindi niya iyon makita. Mukhang hindi niya sineseryoso ang mga sinasabi ko sa kanya. Wika ni Richard. Bakit nga pala kayo nasadya dito? Kung tungkol yun sa problema niyo sa anak ko, parang wala naman akong matutulong doon, wika ng ina ni Lyra. Meron ho, kung pwede po sanang matulungan niyo ako. Hihingin ko rin ho sana ang tulong ni Botchok. Kung okay lang po sa inyo. Pakiusap ni Richard sa nanay ni Lyra. Aba kung makakatulong po sa inyo ni Lyra di sige, masayang wika ng ina ni Lyra. Maya-maya pa ay umalis na si Richard. Nagmamadali ito na tila may importanteng gagawin. Natapos muli ang maghapon sa university. Tinanaw ni Lyra mula sa malayo ang daan patungo sa likod ng building. Gustong-gusto niyang pumunta doon pero hindi na pwede. Ang mga susunod na panahon ay para naman sa kanya. Hindi niya magagawang malimutan ang binata kung babalik siya doon. Dumiretso na sa pag-uwi sa bahay si Lyra. Noon lang siya uli umuwi ng ganoong kaaga sa bahay. Pero tila wala pa ang kanyang kapatid na pinagtaka niya. Kadalasan kasi ay mas nauna ang tapos ng klase nito dahil nasa elementarya pa lang naman ito. Nagsimulang maglinis ng bahay si Lyra. Inayos niya ang kwarto nilang magkapatid na ilang buwan na yatang hindi nalilinis. Pinalitan din niya ang mga kortina sa bahay. Matapos yon ay nagluto na rin siya ng hapunan nilang pamilya. Natapos na yata niyang gawin ang lahat ng magagawa sa loob ng bahay nila ay wala pa rin ang kanyang ina at kapatid. Nagsimula nang mag-alala si Lyra. Hindi naman kasi karaniwan sa kapatid ang abutin ng magdidilim sa daan. Makalipas ang ilang minuto ay biglang may kumatok sa pintuan. Nagmadali siyang tumakbo sa pintuan. Botchok ha! Lagot ka kay nanay, kailan ka pa natutong umuwi ng ganitong oras? Sabay binuksan ni Lyra ang pinto, pero sa gulat niya ay hindi si Botchok ang nakatapat sa kanilang pinto. Tiffany! Gulat ni Lyra. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapunta sa bahay namin? May kasama ka ba? Sunod-sunod na't naong ni Lyra kay Tiffany. Sandali nga lang, isa-isa lang ang tanong. Una, wala akong kasama. Paano ako nakapunta dito? May nagturo sa akin. Kung anong ginagawa ko dito. Malalaman mo rin. Masayang wika ni Tiffany na tila excited sa mangyayari. Alam mo Lyra, akala ko napaintindi ko na sa'yo last time ang dapat mong gawin. May salamin ka ba? Tanong ni Tiffany. Salamin? Sa kwarto meron. Bakit? Nagtatakang wika ni Lyra. Ang dami mo talagang tanong, mula ngayon bawal ka munang magtanong ha. Sige pasok sa kwarto. Utos ni Tiffany kay Lyra. Sumunod na lamang si Lyra, kahit na hindi niya maintindihan kung anong nagyayari. Umupo ka sa harap ng salamin. Sabay inilabas ni Tiffany ang makeup kit niya. Anong gagawin mo? Tanong muli ni Lyra. Ang tigas talaga ng ulo mo, bawal magtanong diba? Sagot ni Tiffany dito. Maya-maya pa ay may kumatok ulit sa pinto. Baka sila inay na yan, pag-aalala ni Lyra. Wait, bawal kang gumalaw. Ako na lang. Sabay lumabas si Tiffany ng kwarto. Ang dami namang bawal gawin. Bakit ba nandito si Tiffany? Hindi ba nasabi ni Richard sa kanya kung ano ang nangyari? Dapat ay hindi na siya pinag-aaksayahan ng oras nito, wika ni Lyra sa sarili. Makalipas ang ilang sandali ay muling pumasok si Tiffany sa kwarto.
I knew it, dinala lang dito ang damit na ito, binuksan ni Tiffany ang kahon at isang napakagandang gown ang nakita nila. Ang ganda, pati si Tiffany na sanay nang makakita ng magagarang damit ay humanga sa pagka-elegante ng damit. Bakit may ganyang damit, natulalang sabi ni Lyra. Hay! Kasi nga may date ka mamayang gabi. Ngayon ako ang fairy. Godmother mo at pagagandahin kita. Okay ba iyon? Kinikilig na sabi ni Tiffany. Matagal-tagal din ang ginawang pag-ayos ni Tiffany kay Lyra. Napakaganda ni Lyra. I'm so proud of Eve's creation, wika ni Tiffany. Pero parang may kulang. Yesen, nasaan ba yung bracelet na bigay ni Richard sa iyo? Mas maganda kung isusuot mo yon, wika ni Tiffany. Gabi na nang natapos sila ni Tiffany. Nasaan na ba sila, inay? Gabi na. May pag-aalalang sabi ni Lyra. Huwag kang mag-alala. Matipid na sagot ni Tiffany sa kanya. Maya-maya pa ay sinundo si Lyra at si Tiffany ng driver niya. Ma'am, nandyan na raw ho. Wika nito. Thanks, punta na kami, wika ni Tiffany. Lalakad tayo sa labas ng ganito ang suot ko. Ano to, Santa Cruzan, tangi ni Lyra. Huwag nang maarte, tara na. Anyaya sa kanya ni Tiffany. Tumayo na rin si Lyra at sumunod kay Tiffany. Habang naglalakad si Tiffany sa masikip na eskinita ay pinagtitinginan siya ng kanilang mga kapitbahay. Nang marating nila ang daan ay bumulaga sa kanila ang isang napakagandang karwahe. Hila iyon ng 6 na napakagandang kabayo. Naroon si Luke at Emil na nagpapatakbo ng karwahe. Bumukas ang pinto at nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid. Ang cute ng kapatid niya sa kanyang kasuotan na parang isang ring bearer sa kasal. Pasok na po at naghihintay na si Prince Charming, wika ni Botcho. Takang-taka si Lyra sa nakitang eksena. Alam naman niyang kasama si Richard sa pakanang ito, pero ang makita ang kanyang kapatid pati na rin si Luke ay kagulat-gulat talaga. Ano namang ginagawa mo dito? Tanong ni Lyra sa kanyang kapatid. Sakay na lang. Ang dami mo pang tanong, ang katina nitong suot ko, no, hindi ako sanay na nagsusuot nito. Nainis na sa suot niyang tipong pang-ring bearer, sa kasalan, kasama pa ang plansado nitong buhok. Tawang-tawa talaga si Lyra sa itsura ng kapatid. Sumakay na si Lyra sa magarang karwahe. Alam niya ang eksenang iyon, mula pagkabata pa ay ito na ang paborito niyang parte sa kwento ni Cinderella. Napaisip siya, naalala nga pala niya ang sinabi niya kay Richard na paborito niya si Cinderella. Nakakatuwa talaga ang binata. Sa daan ay pinagtitinginan ng mga tao ang magarang karwahe. Napapahinto pa ang mga sasakyan upang masdan lamang sila. Makaraan ng ilang sandali ay narating na nila ang lugar. Pinapasok na Lyra ngunit nagpaiwan sila Luke sa labas. 8. Huwag kang masyadong malakas kumain. Kakain pa ako, baka maubos mo, reklamo ni Botchok na parang labag sa kalooban na maiwan sa labas ng venue. Magara ang dekorasyon sa loob na punong-puno ng ilaw. Para bang maliliit na bituin na nakadikit sa mga puno ang mga ito. Malayo pa siya ay narinig niya ang tunog ng piano, hindi siya pamilyar sa kantang iyon, pero maganda ito. Nagmadali siya sa paglakad, sabik na niyang makita kung sino ang tumutugtog ng piano. Pero nadismaya siya nang makita na ibang tao ang nagpipiano at hindi niya kilala. Lumingalinga siya, nagbabaka sakali na baka makita niya si Richard. Mula sa madilim na parte ay lumabas si Richard at lumapit sa kanya. May I have this dance? Tanong sa kanya ni Richard. Naman. Sagot naman ng dalaga. Masaya silang nagsayaw na tila ba walang nangyari kahapon. Nilapit ni Richard ang kanyang mukha sa dalaga. Sa sobrang lapit noon ay nararamdaman na ni Lyra ang paghinga ng binata. You look stunning tonight, wika ng binata. Niyakap siya ng binata habang nagsasayaw sila. Ramdam na ramdam ni Lyra ang mabilis na tibok ng puso ng binata, ganoon din naman ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Do you have any idea how special you are to me? Tanong ng binata. Ngunit hindi makasagot si Lyra, may pagkakataon na napapapikit lang. Siya sa pagsayaw nilang iyon, tila ba napakasarap magmahal. Idinikit ng binata ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Do you know how much want to kiss you right now? But I must resist cause you are not my girlfriend, well at least not yet. Paano yan kapag dumating ang midnight, uuwi na ako, biro ni Lyra sa kanya. I want to give the ending a little twist.
Seryosong sabi ng binata. Ang seryoso mo. Pati yung biro ko sa'yo na ma-experience yung life ni Cinderella, kahit one night lang tinotoo mo. Wika ng dalaga na hindi maitago ang saya. Hindi lang naman iyon ang tinotoo ko, wait here. Umalis ang binata sandali at nagtungo sa screen na naroon sa loob. Kinabahan si Lera sa nakita nang nagsimulang umandar ang nais ipakita ng binata. The Tale of the Random Girl, habang tumutugtog ng instrumental ang kantang Tonghua, Fairy Tale, ni Michael Wong. I was never excited about the first day of the college life. The idea of seeing numbers of strange faces gives me the creeps. But then she came. Biglang lumabas ang picture ni Lera, naalala niya ito. Ito ang unang araw na nasa school siya, hinahanap niya noon ang Coast Building. Labas-pasok siya sa mga buildings, para siyang naliligaw na pusa. Cute na pusa. Picture ulit ni Lera na naglalakad sa campus at naghahanap ng bench. I saw her again that late afternoon, searching for her own place. She was just like me. Scared to be surrounded by these strange faces. Picture ni Lera sa likod ng building na nakatalikod. Then she went at the back of that building. Destiny? I don't think so. I never believed in destiny. Promised Angkong that we'll never go back to that place. But for the first time in my life, I decided to break the promise. Just see you as a VT. Picture ni Lera na nag-aaral sa likod ng building. She never knew how she made my heart skip a beat. Inaway ko siya para lang magpapansin. Ang cute niyang magalit. When she said that she will never return to that place again. I was terrified. Fortunately, was able to find reason for her to visit that place. Picture ng assignment ni Richard na puro mali. Ginawa niya ang assignment ko and guess what? Puro mali iyon. I couldn't care less. The only thing that mattered that time is that I am happy. Handwritings niya iyon sa worksheet ko and I don't intend to alter her. Answers. Picture ni Lera na kumakain ng burger. I watched her as she devoured whole giant burger. Nakakatuwa talaga siyang panoorin. Then I asked her to be a private tutor even though achiever ako sa math. Picture ni Richard sa Math Olympiad. I just want to see her and probably to know few things about her. Picture ni Lera sa malayo. And I was never late on our first day of tutoring. I was watching her the whole time. A wannabe stalker. Picture ni Lera na nakatalikod, nakapila sa isang Chinese food stall. And when I asked her to buy me something to eat, Emil and I would follow her secretly. Then we'll go back as fast as we could, so she won't be able to notice. These flowers. Picture ng flowers na unang binigay ni Richard kay Lera. I am hesitating to give her these flowers. After all, this is the first flower that she's gonna receive from me. The first of the many flowers. Sa puntong iyon ay nagsimula ng tumulo ang luha ng dalaga. Hindi niya alam na napakatagal na siyang tinitingnan na espesyal na binata. Napagtanto niyang mas nauna pala siyang napansin ni Richard. Nagpatuloy pa rin ang slideshow. Sinabayan ko siya sa paglalakad kinabukasan. Those strange faces are looking at us. And I am proud. I am with the most beautiful girl in the campus. And probably sa buong mundo. Picture ni Lera habang papalabas ng course. I waited for her noong lunchtime. I managed to hold her hands. Kinilig ako noon kahit sandali lang. Also on that day, I saw how vulnerable she is. How she longed for the love of her father. From that day, I swear that I will protect her. Princess needs a knight to save her indeed. Photo ng journal ni Richard na may nakaipit na ticket. Then left the white journal open. Wishing that she'll see that pair of tickets for the freshman's ball. I am not good in socializing with other people. But don't give a damn. As long as she'll say yes. Naalala ni Lera iyon. Nakita niya iyon noong binuksan niya ang notebook ni Richard. Para sa kanya pala sana ang ticket. Picture ni Lera sa ball. I saw her that night at the ball as she enters the venue. Time froze as she walked slowly. I felt like a groom waiting at the end of the aisle.
But unfortunately, I am not his Prince Charming that night. I almost yelled and demanded to stop the party. Then I saw her went outside. I quickly followed her, wishing that I'll have that one chance. Just one chance to dance with her. And ask her to be my girl. But hindi pa pala pwedeng mag-boyfriend si random girl. May checklist pa siya bago mag-boyfriend. To thank her deceased father, to catch a falling star, to have a taste of snow in this tropical country, to experience the life of Cinderella, and to witness a night with more than one moon. Grabe ang hirap. But we'll do anything just to make it happen. Picture noong gabi ng birthday ni President Juan nang pinalipad nila ang lobo. Tied on that balloon are the things that she wanted to say to her father. Paano ko nalaman? Pumunta ako ng maaga sa house nila after the ball. Then I asked her mom and her cute brother. I almost forgot that piece of paper, buti na lang hinabo ni Bocho. Naalala ni Lyra ang araw na iyon, maagang dumating si Richard sa bahay nila. Then to catch a falling star. Picture of the piece of stone. I threw this piece of meteorite to her that borrowed from the school. Fortunately, she was able to catch it. How I giggle on the idea that I am slowly fulfilling her supposed checklist. Nakakakilig na malapit na siyang pwedeng mag-boyfriend. Nalaman niyang iyon ang araw na binigyan siya ni Richard ng bracelet. Picture ng milk tea. She never said that she wanted it to snow in the Philippines. She said she just wants to have a taste of snow. I asked Tiffany to bring me snow from Guangxi. She defrosted the snow, and then she placed it back in the freezer until it became an ice. She placed it in a container, then into the styro filled with dry ice and salt. When Tifa arrived, I had to use cheese grater and mix the snow to Lyra's milk tea. And voila! Nakatikim na siya ng snow sa Pilipinas. Naalala muli ni Lyra noong nagreklamo siya na lasang lupa ang iniinom. Niyang milk tea. Hindi mapigil ni Lyra ang pag-iyak. Lumingalinga siya para hanapin si Richard pero hindi niya ito makita. Gustong-gusto na niyang yakapin ang binata at bawiin ang lahat ng sinabi niya kahapon. 3 down 2 to go. I had to ask for everyone's help to simulate the climax of the tale of Cinderella. Horses, footman, coachman and the fairy godmother. I even asked her mom to leave the house dirty so she would have something to clean up. The perfect copy of the tale. Then the last one. Biglang lumabas si Richard hawak ang isang flare gun. Niyaya niya si Lyra na hindi mapigil ang iyak ni hindi makalakad si Lyra sa tuwang nadarama. Lumabas sila upang makita ang buwan. Nalungkot si Lyra nang makita na madilim ang langit at walang makitang buwan. Tumingin siya sa binata na tila hinahanap niya ang kasagutan. Watch! Pinaputok ni Richard ang flare gun sa langit. Wait for it! Wait for it! Maya-maya pa ay napakaraming lobo na may maliwanag na light sa loob ang nagliparan. Napakaganda ng gabing iyon. Para bang napakaraming buwan sa gabing napakadilim. You know at first do not believe you na magandang maraming buwan sa gabi, pero maganda naman pala talaga, sabi ni Richard sa dalaga. Sabi sa iyo eh. Sabay topic kay Richard. Now Lyra, kumpleto na ang checklist mo, pwede ka nang mag-boyfriend diba? Tanong sa kanya ng binata. Be in by girlfriend Lyra, I may not have all the qualities that you are looking for perfect boyfriend. But will make you happy. I will stay right beside your side as long as you want me. Please, be my girlfriend, kinakabahang sabi ni Richard sa dalaga. Sasagot na sana si Lyra sa tanong ng binata, ngunit natigilan siya nang may nagsalita. Sagot na, nang makakain na tayo, kanina pa ako nagugutom, wika ni Bochok na kanina pa pala nanonood. Naroon din ang mga kasabwat ni Richard sa gabing iyon, pati na rin si President Juan at ang nanay ni Lyra. Yumakap si Lyra kay Richard at sinabing ki first boyfriend kita. Wag mo. Akong papaiyakin. Sa sobrang saya ni Richard ay niyakap niya ng mahigpit ang dalaga at dinampian ng magaan na halik ang labi ng dalaga. Tapos na ang kwento, salamat sa pakikinig.